Yun na, pwede na taka na. Hello, hello. Hello. Hello, Mike test. Ay, wait, naka-on. Or wala. Hello. Hello. Paano mag-on naman? No source. Ari ba sa Bluetooth? No. Walang Ma'am Cindy. Ma'am Cindy, wala gano'n ito ng aran. Thank you, sir. Hello, hello. 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 Hello, ba't niyang sa'yo? Hello. Okay. Okay na. Yan. Yan. Good morning. All right. So, kamusta? So, this will be your last, I think, last two topics, no? Nga i-discuss natin. And, subong pa lang, I congratulate all of you for this training na napasar na ninyo after this, no? So, you will become now qualified or certified safety officer 2. Okay? So, congratulations. Wala gina pala. No? Kamusta nga ito na site visit? Wow, Mayo. No? Kay, as far as I know, ginbalik lang na kagkamong pinakauna nga nag-site visit naman subong. Kay for a long time, long period of time, nadula ng site visit para ma-experience gibla ni ni future safety officers, no? Nga makita ang actual na place, kag makita ang unsafe act and unsafe condition, no? Tama? Yes. All right. And sigurado ko, pagka-graduate nyo sini, kapag balik nyo sa inyong mga respective establishment, and mangin aside na ka mga safety officer, biskan diin lang kamo mag-agi, biskan gasakay kamo sa jeep, makita nyo, unsafe act mo na unsafe condition mo na no? Amuna na asang matabo, ma-overwhelm ka sa mga unsafe act and unsafe condition nga makita mo sa imo palibot. Kaya mo man na natabo sa akon sa una. Way back 2012, sa Cebu ko yan nag-training, Bosch, wala pa ko to sa Dole. No? Pagka after mo training, tanan nila makita mo unsafe act. Unsafe condition. No? Kabay pa mo man na i-apply ta sa aton nga tagsa-tagsa ka workplaces. Okay? So anyway, sa mga wala pa wala pa nakakilala sa akon, I'm Engineer Vlad, no? Engineer Vladimir Impantilio, no? One of the labor inspectors sa aton nga Dole Negros Occidental Field Office. May mga familiar faces din no, si ma'am, sister, but di mo na sa nakita, no? Maybe nagkilit anay nakita on one of my inspections, no? Kami nga mga labor inspectors, kami ni mga salawayo kagapanabad-nabad nga nagasulod sa inyo mga establishment, no? And we are verifying the compliance of the establishment in two aspects. Ano ni siya nga mga aspects? Number one, general labor standards. But we will not talk about general labor standards here sa training. Ang aton istoryahan is ang the second one, that during the conduct of inspection, isama ni sa mga aspects nga gina-check namon or gina-verify namon ang compliance ni establishment, and that is occupational safety and health standards. Kag kamo dira ang amon nga kabulig, kamo ang amon una ginapangita na assign safety officer when we conduct inspection sa inyo establishment. Okay? No? So anyway, these last two topics is just summary or ano na lang, in totality na lang plus ang inyong training from the very first day hasta sa subong nga last day. No? Mabalanin naton kung sino gid pala matik. May ligudan mag-lecture kay gatukso. No, kag namiangi ko na magtukso sa likod.
No, ang kapalikod-likod perme bla. Kaya mga sa tubangan balag ko mga isog na yan. Ready na yan perme always na yan pagkasulod niya sa ano. Ibig sa classroom nato no. Hindi ka mangguro magpaisog-isog sa tubangan kung di ka ready. Kung wala ka naka-review before sang klase. No? So anyway, ang aton nga last two topics will be OS programming, no? Diri ta tudluan kung paano mag-create sang aton nga respective nga occupational safety and health program. Tanan sa aton nga mga establishment may safety and health program na. Miyara na iban, pero ang iban wala pa. Anis-anis lang sino pang wala? Tila establishment. Kaya ari ka mo di para tun-an ina. Kay si safety officer siya nang mabulig, ma-lead para mag-create sa occupational safety and health program. And second topic, one of the most important topics man during the training is ang ato ni nga OS legislation. Di ni bala nagalyan ang OS. Paano ni na-create ang OS? Ano ang aton mga OS standards diri sa Pinas? Amo nang pagka-istoryahan naton sa last two topics. Is it okay lang if continuous lang ang aton nga no? Nga discussion? Unahon ko lang ang OS programming, no? If ever may mga questions kita karon, i-take note nyo lang kay after na lang sang OS legislation ta para isa direkta-direktaton nga no discussion. I-take note nyo lang, pwede tayo na ma-raise kay may tagaan mga makaroon time para mag-raise ang inyong mga questions sa after sang OS legislation ta nga topic. We will just have a break nga mga after ni sang OS programming, mga 10 minutes. And after that, proceed ka sa OS legislation. Okay na sa inyo? Okay. Uy, wala mo tamim. So anyway, my first topic is about OS programming, no? Development of an occupational safety and health program, no? But again, kung nabalaan nyo na ni, kung natapos na naningin nga topic, tawhay na lang ni sa inyo, hapos na lang mag-ubra OS program. Hapos na lang mag-comply, mag-submit sa OS program sa DOLE office. And remember, this OS program, during the conduct of inspection, it was notified nga wala ka sang OS program and you will be given a remediation period. After which, a penalty will be applied. 40,000 per day. Kung wala OS program. No? After the inspection, after the remediation period, sa issuean sa inspection result. No? So, ano sa development of an occupational safety and health program. Kilala niyo na ako? No? Basta makita na ito na soon sa inyong establishment. No? Kundi, friends na tatul. Pero hindi man ta pare, hindi man ta sila ni ma'am, ay doon na pagkita ng iba na gyanta na ni inspection. No? Hindi man tatamaan ka stricto no? Pero kung strictoan, stricto gini. No? Anyway, ang aton inspection, simple gyapon approach daw parang developmental magyapon. If may ma-found out kaming violations, ginapuligan mga manamon mag-comply. Di ba, ma'am? Hindi ka mo magakulba. Kay Banbi pagkasulod sa inspektor, kakurog-kurog ng TL na yun. Adlok ka. Ngaman. Ara ka ni si Labor Inspector, magbulig sa inyo, mag-identify kung ano pang dapat nyo i-comply. Sila ang magbulig para maging compliance ang establishment. Hindi ka mo magkakulba. Ang iba, hindi pa pasudlod sa premises, ibawalan. No? So, developmental occupational safety and health program. Siling ko nga wala gigaris ara. No? Ano aton objectives, no? Identify the elements needed in the successful implementation of OS program, no? Ano ba mga elements para sa sininga mga OS sa creation sa OS program? Determine the commitment and participation of various levels of the organization in implementing the OS program, especially no, the commitment of the top management. No? Kay mabudlayan di ka mo magpa-implement as assigned safety officer kung hindi niyo makuha ang commitment ni top management. No? Identify the company resources needed for them to develop and implement an OS program. No? Now, ang question is, what is a safety program? No? What is a safety program? Hindi tabi magtanaw na nga ang ginanota, ang define ta sa ano. Sir, para si mo, anong safety program? Ang sir, ang gamiton tagulong isa. Oh, sige, dara na da. safety program sir, ng matabon ko di ba?
Sa Para sa imo nga pag own nga pag-intindi, ano ang safety program? para sa Sa establishment, oh. safety sa mga tao sa saluran. Okay, sige. Butalan na ng mic, sir. Siyempre, no, safety program gani intended for the workplace. Therefore, that safety program is para sa safety sa ato mga workers. Not only the workers, but all persons, including the top management, the visitors na nag-visit dira sa workplace, is under the safety and health program of that establishment. Okay? But we define safety program is a systematic plan to identify, control hazards, and respond to emergencies. Nakita niyong tatlo ka naka-highlight. Tama? Identify. No? May kablakis lan ko bla na ako na nobla. Ma'am, siyempre di ko luwat ko lang mo no. Oops. Okay, kung nakita nyo ang tatlo ka word na nag-attach sa safety program, ano sa kanila? Identify, control, and emergencies. Ano ato ni-identify? Correct. Hazard, risk, or imminent danger. No? Nga present sa aton workplace. Amo na nga aton nga identify. Control, ano control ta? Sila man gihapon nga tatlo, no? Hazard, risk, and imminent danger. No? Ang aton nga i-control. And in the hierarchy of control, ano ganang aton nga hierarchy of control? In controlling this risk. Oh, perfect na. So, di ba na, bago kagina, sa maray na laling ako, i-discuss sa inyo. Engineering control, administrative control, if hindi ta ma-apply ang duwa ka control, ang first two controls, provision of PPEs or personal protective equipment. Okay? And the last one, emergencies. No? Na-discuss na sa ato ng ang emergency preparedness. No, tama no? Sino nag-discuss? Rog. Okay, no? Usually yan na yan na specialty ang emergency preparedness. No? So amo na kay hindi ta malikawan even pa kaigting or ka-strict ang implementation ta sang safety and health program, may mga nagakalusot gid minor injuries, minor accidents. That is why dira na masulod sa aton si emergencies or emergency preparedness. And sometimes may nagaabot pa gid nga uncontrolled emergencies. No? Which is the act of nature. Ano ni mga act of nature na emergencies? No? Baha, flood, typhoon, o ano pa gid? Earthquake, makontrol ng earthquake kuno siya. Di ba? Way pa ko baga kadlaw na si sir. Paano i-kontrolon ang or paano untaton ang sir, ang earthquake, ang lino? Sa joke lang sir, pasigaw lang siya. Correct. Sa joke. No? Sa hindi ka gets bala kamo na. Ang bali sir, para mo tatanta ang linog pasigaw ng suga. No, bala kamo da kundi ka mo ka-gets. Pero joke lang na sir no, hambal man sir joke lang no. So this safety program, it lays out also responsibilities, resources, and procedures for keeping the workplace safety and healthy. No, responsibilities, especially the members of the safety and health committee. No, naka-create na ta safety and health committee sa aton nga mga respective establishment. Yes, that's good no kay mayara na kung wala pa pag-abot ninyo ason nga pag-abot ninyo coordinate with the top management ang baliw sir ma-create kita sa safety and health committee. Kay mag-inspection si Dolly same sang OS program 40,000 per day. No? Ang safety and health committee.
Next. So management commitment, as I have said earlier, no, ang aton nga one of the greatest challenge nato or challenges naton when we go back sa aton tagsa-tagsa ka mga establishment is makuha ang commitment ni top management. No? Useless ang aton nga efforts as a safety officer or implementation sa OS program if wala support ni top management. Mabudlayan kagid for sure. Now that is why challenge na sa aton future safety officer to nga makuha ang commitment and support ni top management. Okay? Now, effective safety annual program, paano ta mabalaan nga naging effective ang aton implementation sa safety annual program? Number 1, reduces the extent of severity work and related injuries and illnesses. Ganubog ang record sa mga accidents or injuries no sa aton nga establishment or workplace. Dira ta mabalaan isa na nakahin nga ang aton nga gina-implement nga safety annual program effective. No? Paano ta na siya mabalaan? No? Natudluan man taguro no on how to compute severity work and severity rate and frequency rate. Tama? No? Those two computations is needed mag-submit kita sa report. One of the reports na ginasubmit naton as one of the responsibilities ni safety officer ang muniyang annual exposure data report. Sa term pa lang ang annual, buot silingon, kaisa lang isubmit sa bilog nga tuig. On or before the 20th day of every February, no? Every February, 20th day of February. No? On or before. Ang aton nga annual exposure data report. Again, these reports, paunahan ta na kamudahan if wala taga submit reports, gamay lang niya ang penalty. 30,000 lang. Di jokon talaga ng penalty. Kaya para hindi makaproblema, wala mo nagali sir. No? No? Okay? So it improves employee moral and productivity, of course. Sino ba lang ang mga proud, no? Nga maghambal to sa iba nga mga tao, ang ako to lang nga ginobrahan nga workplace, damo yung may accidents. Kagapon, may napiang. Nagligad nga adlaw, may nabalda. Subong naman, binotdan ka mo, proud ka na. No? So siyempre, kung mayo or effective ang aton nga safety annual program, ga-boost man na sang moral sang mga employee. Kag siya pa na mismo mahambal or dire ka mo work samon or dire ka mo work upon samon tiya blaw-lubra na wala ti accident. Grabe to ya ka stricto ang amon safety officer. No? Pag sulod mo pa lang sa gate pangitaan kana diin PPE mo. No? O diin ang imo nga amon No? So of course, kung mayo or effective ang OS program na gina-implementa sa atong tagsa-tagsa ka workplace, boost naman ang moral and magiging productive man si worker. No? Mas manamian niya pagid ang obra. Kay kung ikaw nga gaobra dira sa alam mo naman nga ang inang workplace per may accident, affected na ang productivity mo nga. Kulbaan ka na, hadlukan ka na. Ang ara permi sa mind mo, labas, ako naman yung aksidente. Hasta nga ulobrahon nga mo hindi ko na mag-ubra yun, basi na ako pa na aksidente. No? Affected ang imo nga obra. And it result nga, magamay man o magnubo man imo productivity. Okay? No? Reduces workers' compensation cost. Yes. No? I don't know if na-lecture sa aton or na-discuss sa aton ang iceberg theory. Ara, wala. Direct cost, indirect cost. Ang direct cost, sa kita nyo na sa iceberg or sa aton palang nga term, Tagalog na ang ngibi, no? Ano sa aton niya nga term niya, nga lingwahe, ang iceberg? Iceberg yun, no? Pero sa Tagalog, ngibi, di ba? No? Kung makita mo na, i-picture out mo, ang galutaw nga makita mo lang, when it comes to accident, amo na sang direct cost na makita lang sa management amo na replacement sang worker, repair sang sang mga equipment kung may naguba, pero wala nakita ang
indirect cost nga nakasubmerge sa tubig, amo nang pinakadako nga portion sa cost or sa galastuhan ni company if may accident nga natabo. No? Ano na siya? Marihire ka naman. O, pag ano mo na dahil, pag-announce mo na, pag-hiring mo dahil sa print ads. Subong pila naman, sinong HR dire? Yung nagpa-print for hiring, print ads. No? Doon sa pagkabalo ko, 15 to 20,000 na daan ng ano, magpaano ka lang hiring, dira? Magpa-post ka lang hiring. Pero may na subong kay may Facebook na sinyo palang FB page o website, dira ka na lang post, no? Pero ang process, ang pagpangita o replace ang mga workers o sa mga equipment, sa mo nang ano, ang wala nakita nga ni management nga cost pa gid or indirect cost. Okay? Now, safety and health program criteria. Amo ni siyang mga unod sang aton nga safety and health program. Una, workplace specific, no? Dira na naka-indicate aton yung basic info sang establishment, din ang address, no? So, tanan. And then, have commitment from the employer and senior management na mention ko na kagina. Dapat lang gid. Have input from the workers, no? That is why, as a safety officer, mas mayo gid nga we conduct, no? Sang toolbox meeting prior or after sang before mag-out sa hapon or before mag-start sa aga. Kay para makapangayo kita input from workers. No? Nga aman, nga dapat gid ni safety officer kung mag-create sang cost program mga input from the workers. Because these workers, sila ang involved sa workplace. Especially sa mga hazarda or sa mga ulubrahon nga delikado. That is why mas mayo man nga makakuha kita sang inputs sa ila. Assign clear responsibilities and accountabilities, especially the members of safety and health committee and the top management. No? Each program elements must be in writing and must address the safety and health of contractors. Sino di ang ila establishment may engage ng mga contractors at subcontractors? Sila ni Ma'am Romiara. No? May engage kita ng contractors and subcontractors. So ari ha, i-include nyo na sila sa safety and health program ninyo. No? Kay ara sila ga work within your premises or workplace. No? Included na sila sa safety and health program sang principal or the owner. Okay? Be available and effectively communicated and have evaluation mechanism. Role of management in safety programming. No? Anong role in management? No? Effective safety program can be achieved basically through controls people's action. And this control sa people or in the case sa workplace is the workers, ang authority ara lang sa top management or sa employer. No? So they have the control over the workers or the employees within that establishment. Okay? Management leadership and attitude, no? Siyempre, mas mayugid nga mapa-intindi naton sa top management, no? Their assumption of duty, no, or responsibility as detailed in the OSH policy. No? So attitude dapat ni top management or ni employer. Enforce practices and condition with your help, no, mapa-intindi sa top management nga muning aton nga safe practices and conditions. Comply with company policy, follow safety instructions, and sometimes if may gina-purchase kita ng power tools or equipments, dapat si top management, no, i-maintain nyo man or i-obtain ang good preventive maintenance of equipment or selection of proper equipment when purchase. Kung may mga ginapang bakal ka mga equipments, no, kung mga heavy equipments man o basta mga power tools, no, mga power tools. So employee involvement, no? Between the employee and employer, no? Dapat complementary ang management commitment and employee involvement. Hindi pwede nga ara naman ang support ni management or ni top management or ni employer pero wala naman ka-follow ang mga workers. So dapat maghamba kita complementary, duwagid sila mag-commit, no? Towards safety sa workplace. Hindi lang nga si employer, hindi lang nga si worker. As a general rule, ginahambal na gani, safety is a concern of
is the concern of everybody. Especially if ara kita sa workplace. Hindi lang na sa concern ni safety officer, hindi lang na sa responsibility ni safety officer, but also the workers, and most of all, the commitment of the employer or the top management. Okay? Now, Safety and Health Committee, na-discuss na ni Sinyo, pasagaan ka na lang, no? And responsibilities ni Safety and Health Committee. Wala pa rin na-discuss Sinyo, na-discuss na. No? Responsibilities ni Safety and Health Committee. Na-discuss wala? Wala? Wala kami nakadiscuss sa 4 days. So anyway, abi ko na-discuss na Why ko din nabutang sa slide ang responsibilities. Una na damo na, no? Sila ni ang Safety and Health Committees ma-implement kung may ara na sang approve or evaluated nga OSH program, Occupational Safety and Health Program. No? And one of the rule ni safety officer in the Safety and Health Committee, siya? Wala gito na-discuss galing Safety and Health Committee. No? You are soon the Secretary of the Safety and Health Committee. Tama? You will be submitting reports sa DOLE. Tanan nyo nga mga OSH meetings, quarter meetings, toolback meetings, i-take note nyo na himuan reports, submit it to DOLE. Or before nyo na i-submit sa DOLE, submit to the top management. No? The Secretary of Safety and Health Committee is you as assigned safety officer. No? And you will be the one to supervise and implement ang aton occupational safety and health program sa aton mga workplace. Okay? Amo na ang rule ni General Rule ni Safety and Health Committee. Now, let's proceed sa OSH policy. No? One of the portion sa aton OSH program is the OSH policy. Pero pasadaan na lang, dito na ma-discuss na lang tanan kay kulang sa time karon. Ha? Okay. So, ang framework sa aton OSH policy amo ni sa tanan. Makita nyo, no? Wala naman kasiga. So, OSH program ara ang ka-fields, no? Under the OSH policy. Dapat ara ina sa sulod sa ninyo nga OSH program. No? Pero pasadahan ta lang isa-isa. No, what is safety policy? A document stating the following objectives ni top management. Nga nag-create kita sa OSH program. Anong pinaka-objective sa OSH program? The level of safety that can be performed by the organization and the responsibility of the organization members. Dili na din naka-state sa aton nga OSH policy. Hindi magka-problema. Na-preparahan na. May na to? Sample. Amo ning sample sa aton OSH policy. Na picturein nyo, pero hindi nyo lang pagsundot, kaya base pag-submit nyo sa office, ang OSH program ninyo, nga lang sa inyong establishment, si EBC Company. No? Inyong manager, si Juan de la Cruz. No? Word for word ang copy ng OSH. No? This is just a sample sa OSH policy. Okay? No? Strategies to involve workers. No? Number 1, workers should know the rules in the safety and health program, including their rights and responsibilities. Kamo, or na-discuss na bala sa aton, what are the 4 basic rights ni workers toward occupational safety and health standards in the workplace? Sino makatag isa? Si Sir B. Mga bagol ka po si Sir. Anong sa palagay mo, sir, ang one of the rights ni workers toward OSH or occupational safety and health standards sa workplace? The rights to have a proper PPE. Correct. One isa lang. Isa lang sila. Isa sa iba naman pamangutang. No? Oh. Ano pa? Another one. Si service tupad mo, sir. Ano pa gid nga right? Ang bali ma'am Cindy kagina kung makasabad ka mo, pwede na mo kapuli subo nga. Oh, paapas na lang ni ma'am Cindy certificate niya. O ano pa, sir? O si ma'am kay Gansap, diyon si ma'am. So, isevya ka, sir, isevya ka. Right to have a good working condition. Right, that is a general
under sa labor code, dara na nakabutang that every worker should have a safe and healthy workplace. Ara gina sa labor code. No? Pero what I am asking is, ano ang 4 basic rights ni workers toward occupational safety and health standard in the workplace? Os lang ato istorya. Okay, hindi na tayo magpadugay. Anyway, after sa OS legislation, i-discuss na karon. And one of which, sakto nga bali sir, provision of PPE. No? Dapat kita nga top management or through the safety officer, providean mo giniya PPE ang mga workers nga gina-engage mo sa delikado nga job, nga obra, or may hazard nga obra kung hindi mo to na-implement ang the 2 basic controls, engineering and administrative controls. Kung hindi mo na ma-apply, you should provide personal protective equipment sa imong mga workers or sa imong mga co-workers, no? As a safety officer. Okay? One of the 4 basic rights ni workers. Storyahan ta na karon, ara na siya sa Department Order 198, Section 5, 6, 7, and 8. Amo ng 4 basic rights ni workers. No? Consultation directly between the employer and workers, no? Requiring and encouraging workers to report safety and health concerns promptly. Ang problema, real talk ba? Real talk. Hadlukan mag-report sa accident si worker. Nga in reality, kay pag-report mo sang accident, be it in dole or kundi in manda, no? Sa radyo be, siguraduhon mo. No? Kay pagkadason nga aga, basi wala ka na obra. Amo nang fear ni workers. Tama hindi? That is why nga wala ga report sang accident. Mabala na lang namo na mga major accidents kung nagreklamo na sa dole nga wala gin sabat ang medical expenses sang sang worker, wala na cover sa SSS Pag-ibig PhilHealth or in the other is nabalitaan na lang naman sa radyo or sa TV nga may amuni nga major accident ka natabo sa workplace. Tandaan ta sa safety officer. If that accident is a major accident or may fatality, may napatay nga worker, dapat masubmit kita report and notify the dole within 24 hours. After 24 hours na wala ta na man-notify ang dole, ang matabo, there will be a penalty of 25,000 per day. Basta major accident or may fatality. No? Sir, pamangkot, paano bisa ko natabong accident sa Bado? Paano kami mag-notify, mag-report sa dole? Pwede gid Japon. Submit ka mo report sa dole. Kay ang guard, na briefing na sila, basta mga major accident or fatality submission of report, ang mga workers Sabado, Domingo, wala sa office, pero ara ang guard. Pwede tadagyapon kabilin sang report sa guard. Basta tandaan ta within 24 hours. Okay? And amo na nga balta kagina 4 basic rights ni worker. Kag isa pa gid right to report accident. Karapatan ni worker mag-report sa accident. Pero hindi man nga pahiro-hiro ka direkta ka report sa dole. Pwede gid una i-notify mo ang safety officer mo, then the safety officer will notify the top management para aware si top management. Kaya nga katabo lang, gasunggod lang guro si top management, amo na gid terminate ka after reporting, kaya gid una mo patuwakal-wakal sa duli, wala sila na ingara na gid sila, wala na gid report sa safety officer or sa management. Balo ka laban ng mga employers ang gura gid. No? Kag tandaan nyo, wala hindi man tanan, almost of the employers, mag-pride niya, hindi niya magano. Gubra ka lang niya sa amon. Tapos to ikaw pa iso, basic na yan nga. Kaya sila, amo na nga bata, it's because nga rada ang control nga ginatawag sa top management. Sila yung may control over the workplace. That is why we suggest and we advise na kung may accident ka natabo, pwede gid na i-notify yun na safety officer, i-notify na yun si top management. Kung hindi ma-action na ni top management,
or in the case be may presence sa imminent danger or hazard, wala dayon na eliminate or na-abate ang ina nga imminent danger, amo na pag-report sa DOLE. No? Or through the safety officer man, since you are required to report accident man, mag-submit sang report, pwede man nga kung may accident ka natabo, notify your make a report, igaan copy ang management at the same time submit sa DOLE office. Ha? Amo gina siya. Amo na nga baka-terminate lang kita is dayon tatukad to sa DOLE, wala ka pa gani naagi sa top management. We always advise nga kung may mga concern kita, ipaagi gid-anay sa top management. Kung wala action, amo na pag-report sa DOLE. No? Kung wala action. Nga naka-report ka na do mabuo, wala sila do ma-feel mo na blado. Wala ka response si sang gina-report tao sa si top management tao si employer. Amo na pag-report ta sa In the case man sa General Labor Standards, si mangyapon. Una ta i-concern sa top management. Kay kung i-concern mo na direkta sa DOLE, mapatawag mo kami gyapon conference, ang una na masabat is still ang management, ang top management. No? So unahon ta anay concern sa aton top management. Or kung OSH man na siya nga concern, ipalabot ta sa aton nga safety officer or in the members of safety and health committee. Okay? O ano pa? Encouraging workers to suggest improvements in the safety and health program. Amo na to ang na-mention ta kagina. No? Mangayo man ta sang inputs from the workers because they are the one involved in the job or the work. System to control hazard, muna nis unsafe act and unsafe condition. No? Munang ginamba ko nga pagagwa ta after sa training, halos na lang makita sa mata ta unsafe act. Unsafe condition. Damo man nga unsafe condition and unsafe act na kita nyo sa sa Lady of Mercy. Damo Si Ma'am Cindy, harap pa na si Ma'am si Sir Ferdinand Turbanos, no? Siya na na-sign or ako in-over. Ma'am, sino sa gali, sa ko to kayo nag-comment ko to nga regards to abi ko sa Lady of Mercies. No? Nakita nyo ang FB page sa Sono? Nakaposting ka mo to tanan. No? Kita ko nga dito ka mo gali sa Lady of Mercy site visit. Kagagay na mo nang amba ko. Lucky ka mo subong nga batch kay kamo nagbalik na ang site visit. For the mga 2 years, kit Ma'am Cindy nga wala taga site visit, no? Subong naman. Para ma-expose gid, makita gid in the actual training ay, amo nagali. No? Pag-abot nyo sa tagsa-tagsa nyo ka workplace after this training, karakas na din. Di palibot man na sa lisunod na bilog premises, no? Tapos matanga-tanga lang, palista-listaan na. Pero kabay pa, nga hindi maglain ang kung ano man after the training, ang inyo blang excitement o ang inyo ka dedikado nga mangin safety officer, kabay pa ma-maintain hasta nga sa ulihi. Kaya base bla mo na, usually, isa sa mga negative nga attitude sa Pinoy, nga skugol. Sa una lang garakasa. Pagka ulihi, ka palang luya na. Wala na. No? Kabay pa nga, hasta matapos, samtang ara tada sa workplace, as assigned safety officer, everyday karakasa. But control man. Kay base malapakan taman ang top management or ang employer. Okay? Tapos na ni. System to control hazard, same. Engineering control, administrative control, PPE. Na-discuss ni sa isa. Tapos na. Next. Safety and control emergency preparedness. No? In the OSH policy. Safety control and emergency preparedness, na-discuss naman ni sa aton. No? Pero hindi tayo nipag under this aspect, under ang housekeeping, materials handling, electrical safety, machine safety, and the rest. No? Under the safety control and emergency preparedness. Okay? No? Sa safety and health program natin. Next.
No? Why the need for emergency preparedness? Si Sir, bigyan na bataon pa? Mga maaari na magbasa sa book mo. Papabasa, Sir. The importance of effective workplace safety and health program cannot be overemphasized. There are many benefits from such a program to increase productivity, improve employee morale, reduce absenteeism and illness. However, incidents still reinforce time of efforts to prevent them. Therefore, proper planning for emergencies is necessary to minimize employee injury and property damage. Alright, may tingog ni Sir. No, wala pang DG ang tingog ni Sir. Diba? Oh, palakpakan tabi si Sir. Lagi ko nagsala sa pagbabasa kay Sir. No? Huwag ka nag-apply sa mga radio stations, Sir. Gusto mo kaya mag-safety officer? Amo na iya. Safety officer kaya gusto. No, in short, no? Put it into writing, no? Ang aton emergency preparedness. Kaya again, na-mention ko na kagina, biskan ano to pakaigting or ka-strict sa pag-implement sa aton nga OS program sa aton respective workplaces, ang kakatabo may gakalusot gidyagapon nga mga minor accidents and mga minor injuries. And amo pa na ang uncontrolled naton nga mga emergencies, no? The act of nature. Pero kontrolado na ni Sir ang lino. No? Amo na siya. No, that is why dapat again i-put it into writing, mahimo kita sa aton nga emergency plan. Kita nyo ng iba nga mga establishment, pag salot mo pa lang, o yung isabi ka building, pag sulod mo pa lang, ara na sa entrance ang evacuation plan. Evacuation map. No? Sa aton sa building, may ara na. Or may ara. Diri yung building, pero pamangkot yan sa inyo. May ara man, evacuation plan or evacuation map. Nga kung in case of emergency, diri makadto. May ara, pero ibang may malang establishment o lang office nila, di ba? No? Pero I believe kay TSO to ni Monsilingo ng mga workers no lag ang mga inyong establishment lag ko. Kay ISO to ganing yung require sa inyo. Sa mga buildings nato na panilagan nyo may evacuation map wala. Or kung garit mga muna sa building, ang building ina pagsulod may evacuation map wala. Isa ka importante gina siya nga bagay. Kunara ka sa sulod sa building. Tandaan ta magsaka to sa building, unahon mo gipanilag diin ang exit. Din ang entrance. Wala naman na pa ngayon, emergency, wala niya gapili kung saan umabot. Din ka ma-exit. No? Ako magsulod ko sa isa ka mga hotels or mga buildings or mga ano pag kita, mugin na ginapanilagan ko na yun, hindi ka lang exit. Hindi ka lang ano man. Mugin na una ta panilagan. Mangin cautious kita when it comes to safety, especially during emergencies. No? May ara ko na inspection pero si Lilo pa to. Isa ka BPO. Isa ka building, taas, do mga 8 floor, 7 floor. No? Damo-damo da hindi lang isa ka BPO ngara, 2 or 3. Nice yang hilay ang hallway daw nanom lang hotel man. Naka-carpet, no? Ang carpet nga ina may color pa, color coding. In case of emergency, ang color coding ay sundon mo lang na amuning exit, amuning entrance. Ang color coding. Nami nga pag-apply sa safety. No? Kag may hospital man nga naga-practice mo na. Nga sa ila hallway, ara na kita mo lang daw rainbow, line color. Pero pag sulod mo na to sa entrance, ara dang mga legends sa mga color nga amo ni emergency room, amo ni operating room, amo ni cashier, amo ni ang laboratory, no? Kaga paano man sa mga nagasulod na sa building, di ba? Mas easy sila mag-access or magpangita sa mga tagsa-tagsa ni ka-section. Kaya na, makita mo na, sundon mo lang eh. Hindi kaya magtalang, especially sa mga complex buildings nga mo na, applicable yun nga mo na. Kaya pasing ko kisa, muna sa mga hospital, kasala-sala, di na itong laboratory. Di na di ang ang
cashier man, no? Dami ginang application, no? Hopefully kung abo man naka-complex ang inyong ma-apply ta man ina. No? So amo na emergency, no? We are also required na dapat may ara kita sa emergency plan included sa ato na safety and health program. No, emergency preparedness na discuss na ni Sir Roach, no? Ang aton elements, review hazards, evaluate resources, develop emergency and that elements in the emergency preparedness. So, di na tayo na mag-discuss. No? Industrial hygiene program. Dari naman na niya ang kung kita ng mga establishment involved sa mga chemicals under this aspect, no, sa ATONOS program, no, dari na din under sa inventory sa chemicals. Sino ang mga establishment na involved sa chemicals? Mga toxic chemicals, paints, mga may ara si sir. No? May ara sa ilan. Ang importante lang ang proper storage. Kag sa storage section naton dapat importante ang MSDS. Anong MSDS? Usually makita mo gina sa mga chemicals. May MSDS. Material data sheet, no? Safety data sheet, material safety data sheet, MSDS. No, ara na ano ni ka toxic, ano ni ang treasury limit value sa isa ka person, first na ang isa ka toxic chemical, ano bala ang volume sa ano ni nga inhale niya mangin toxic na siya or mangin hazard na sa iya. No, dira na nakalatag kag kun anong mga first aid nga application if in case na mo tani. Dira na nakalakip sa MSDS. Usually magbakal ka sa mga chemicals is may ara na provide manufacturers. No? May MSDS na. No? Basta we are handling or we are involved sa mga chemicals. Emergency contingency plan and material handling storage procedures, abatement of physical hazards, no? Under sa industrial hygiene program. Occupational health program, no? That is why ginatawag na occupational safety and health standard. Kay hindi lang safety ang ginistoryahan tadi, but also the health of our workers, of our employees. Di ba during pa lang sa sa recruitment, no, stage, gina-require na lang mga workers mag-submit sa medical records, no? Or ang medical ginatawag na ma'am? Medical certificate na you are fit ka mag-obra. Di ba? Paano kita na sa health or sa diin nga nagapastol exam kita, no? Biyara man kisa gina-require ta may X-ray, drug pa ginagani? Drug test na and prior to work, no? May gina-require kita. Kay siyempre, amo na, no? Isa man sa mga i-maintain naton as a safety officer is this program regarding the health of the workers. Kami gani in the government may ara kami ginatagaan kami time na mag-exercise, no? At least 1 hour every week, no? Kundi mo na ibutang. No? For kita nyo sa nagligan sa report do kay na to galing ang mga pulis na ng mga daw tama nagikadlag ko ang tiyan ginapang required na ang takos ang waist nila. O bala ka mo na mag-exercise na basta makapasok ka mo sa waistline requirements ang pulis. Na-apply magina nila. O mo magyapon lagot sa mga pulis. Na amo na ningas pugo. Una lang tapos ang uliway naman. Wala na maintain, no? Ara gyapon, no? So important man in our workplace ang ginatawag ta nga safety health program, no? Amo na employment hiring medical staff, no? Preparation submission sa annual reports, compilation of medical records, no? And sometimes ang mga dagkong establishment aside from the SSS and PhilHealth naga-offer pagidya sa HMO. Tama? Sino din may mga HMO sila nga. O may ara yang iban. No? But that HMO is tandaan naman na that is voluntary in nature. No? Voluntary na yan. Hindi na siya required under the law just like SSS and PhilHealth. No? Okay? Environmental protection and community relations. No?
So tandaan man naton, no? Especially kung kita manufacturing, mga planta, no? Hindi lang safety sa workplace kailangan dapat naton yan. No, lang safety sa workers, dapat in the nearby community i-protect naman ang ilang safety. No? Dira na gasulod naman ang requirement under the DNR that every toxic, every establishment na muna ga-emit sa mga toxic waste and even ang iban mga planta manufacturing dapat may PCO. No? Ang training sa PCO is just like this. 40-hour nga training for PCO or Pollution Control Officer. 40 hours Manila. Separate requirement na yan. Niniya sa dole, ang PCO ya is requirements ng DNR. Pero ang problema kay KISA, kung sino ang assigned safety officer, siya pagit PCO, dapat separate person. Hindi mo na yan mahapaan tanan. Unless na lang kung kaya mo gid. Pero base lang mo ng bako, karakasa ka lang una-una, pagkaulihin na. Hindi ka na magsulod, reklamo ka na lang reklamo. Buhay manibisa ako ng iningaw bra. No? So that is why we suggest in every establishment, no, especially gina-require nga may PCO, separate person, safety officer, at separate person ang PCO. Kaya sigurado ko, ikaw nga assigned safety officer, hapaan mo pag na hindi mo na makaya. Ano kasi Superman? No? Sa safety officer pa lang gani ba, si mano ka na. Malula ka na lang mo nagila akong responsibilidad. Pero taway lang na, ano lang, matamat lang. Kaya tanan nagsugod man sa gamay. Ga-learn. Ang importante lang na, we are open to learn. Hindi lang tanga close-minded lang mulang to, during the training, mulang to yung natulaan ko. Mulang to i-apply ko eh. No? So, dapat maging flexible man kita as assigned safety officer sa tagsa-tagsa ka workplace. Social accountability programs, policy on gender. Subong damo na, no? May male, may female, may LGBTQ++, no? Damo na. Oo, damo na gender, subong. No? Kung na pala sa mga form, sa resume o sa ano, hindi ka mo magbutang nga sex. Ibutang nyo gender. Kay base sa lapagin gender na butang sa sex, 3 times a day, or 1 per week. Ang ibutang nyo gender para mabutang ang male or female. And amuman na sa mga CR. No? Hindi ka mo mabutang sex. No? So anyway, recognize naman sa society naton ang ini nga other nga gender, LGBTQ. Even though nga walang agit sa lahi naton nga gina-aprobahan sila, but our society nag-accept sa ila and gina-respect man nga may amo pag ini nga other gender. But mo pa na subong, gina-work out pa na nila until na wala pa tayo lahi for LGBTQ ha. No? Ang required lang under the naton, the DO1 and the labor code, ang ano pa lang niya, ang recognized pa lang niya is male female. No, that is why sa requirements ang CR sa every establishment naka-state dira nga separate CR for male and female. Why pa nakapunta nga LGBTQ? But good news man and good practice man, may mga harapan BPOs. Ila CR 4, gato paray. Male, female, LGBTQ, anong isa? PWD. 4 ka CR. No? May arasang, when I was still assigned sa Iloilo, may nakatuan ko nga isa ka town sa Iloilo. Ang ila public CR, 3 man. Kag may ara gid nga separate nga CR for LGBTQ. Nice. Nami sang kolor, kag tapos aircon ang sulod. Ang male and female ya, bala amo na. Ang ginpaanan is the LGBTQ. Kaya vice mayor gali gay. No? So nami gid pero after 2 years, dondi mo na makaramuhay ang itsura sang inang CR. Kaya dito ato na to ang manicure-anay, gamarites. Nami tabayan aircon. Mo naman ang bad effects No?
So, amo na, policy on child labor, wala mang guro below 18 nga na, ano sa ato na. Bawal ha below 18 sa, especially sa mga high-risk establishment. Construction, manufacturing, planta. Child labor kita. Policy on PWDs, may na-employ ka mga PWDs? Wala. Pero may ara iba niya. No? Sa duli naman may mga ara kami PWDs. No? And respect and nice salute sa mga establishment, especially the private establishment na still ga-employ mga PWD. Actually, hindi na sila dapat na tawgon PWD. Ano ka ng PWD? Person with disability. They are not PWD kung nag-work sila. Or usually nga nakita mo nga nag-obra ka negosyo, they are not PWDs. Dapat ang tawag na tani sa ila, PWLA. Ano ang PWLA? Persons with limited working abilities. Hindi sila disabled, limited lang ang ila working ability. No? Pero sa aton, bigay na term na naton. Halin sa bata, patama na PWD yung tawag sa imo. No? Gamay lang nga daw, may hearing loss ka lang nga gamay, PWD ka. Kag ginano pagid ginano kay tawag gina-abuse ang ibang nga tawo ga-apply sa city, ga-apply sa town, PWD, biskan ni PWD. Para 20% sa tanang establishment, 20% sa transport. Kabay pa hindi madayunan. To damo kon balaan. Hindi man PWD. Galing kay may lapit sa luwag kay Mayor. Nakakwa sa PWD nga ID. Tanawa bla ako nga benepisyo 20%. No? Mga fast food mo na, even sa grocery mo may 20% ka. Sa transport mo may 20%. Kano pariyo ka lang na sa ano mo senior. Ang PWD. Kabay pa hindi madayunan. No? Sawa mo na siya. Capacity on OS, on building on OS, no? Mga trainings naton, and one of the important rule nyo man sang isa ka sign safety officer is mag-conduct sang MESH. Anong MESH? Mandatory 8-hour OS orientation to workers or seminar to workers. No? Kamu na ang makandak. Pagbalik nyo sa tagsa-tagsa ninyo ka establishment. Tanan under this DO 198, amo ng IRR sa ato Republic Act 11058, dapat tanan nga workers naka-undergo sa mandatory 8-hour OS orientation to workers. Nakatapos na ta training TOT. Trainers training. Okay, tapos na good, very good. Kaya pagbalik nyo sa tagsa-tagsa nyo ka workplace, kamo na makandak as assigned safety officer sining mandatory 8 hours OS orientation to workers. The second great challenge sa inyo, no? Aside nga makuha nyo commitment ni top management. Paano mag-conduct sa MESH or mandatory 8 hours OS orientation? That is why gin-train na kita for trainers training. No? Kita na ang mawakal. Pero kung hindi pa kaya, di gid kaya pa kay simpre hindi ta naman no first time ta mag-encounter sa dire kag hindi pa ta sanay magabal sa tunga no ara pang fear ara pang ang stage fright naton no do kapin pagid nga ikaw biya hipuson kag di kaya palawakan no binakurog ka pa mag sang una ko nga ano ga wala lang igakurog mantil mo kurog kamot mo pero sang una sang ano na ang sang mga una pa lang ko gahambal, kakapyon ko ng pulpit. Sa likod na sa pulpit, ginamo ko lang ng tiyo para dumadula, lang imog lang ano. Na. Kagtandaan tagid, I don't know lang if natudlo or na this na mention during sa TOT naton. Kung ara ka mo in front of your participants, no? Siyempre lang nga tao. Di mo mabalaan kung anong mga batasan nila, ugali nila. Once nga gawakal ka sa tunga, para hindi ka ma-blackout or hindi ka ma-out of focus, tanawan nyo, di ba, ang ginaba ko sa inyo, taubang ko sa inyo. Pero hindi ka magdirekta tubang sa mataya.
Kung gatubang ka sa participant mo, tubangon mo babaw sa agtang. Wala gali babaw ang agtang, no? Agtang na nila. No? Sa babaw sang kilaya ang sinto, manang tulungon mo. Nga nung matabo, kung in case ang ina nga participant isugtungan, pagtulok mo sa iya, nagtulok kay ka mo, tapat ka gid. Blackout ka, out of focus ka. Dula na ang imo nga ara sa mind mo nga ga-lecture ka. Pero yung ay man yang iba niya nga sanay niya magmata to mata ng mga speakers, tinulok kay gina. Pero kung baguhan ka pa lang, nasugod ka pa lang, manakis dira na yun ma, once nga na blackout ka na, nadula ka na sa paminsaron mo pag lecture kung ano tong topic ngayon mo, wasag na dira na masulod ang hadlo ka na, huya ka na, kurog-kurog ka na, amo na. No? Pero again, kung hindi pa kaya mag-lecture sa MESH or mandatory 8 hours OSH orientation to workers, your establishment can hire OSH practitioner or OSH consultants para sila mag-discuss ng mandatory 8 hours OSH orientation to workers. Ara na naka-indicate sa aton DO 198. If in case lang na hindi nyo pa kaya as newly assigned safety officer or trained safety officers, pwede gid si management ninyo i-suggest nga for the meantime mag-hire na isang accredited OSH consultant or OSH practitioner. And then ang ubrahon mo ya sa safety officer, if may mga new recruitment, new employee, ikaw lang niya mag one-on-one, conduct sang mesh. Kay basibla mo na magtinipo ng tawas tubangan, una pang kulba magambal. No? Pwede gid ka mo ka coordinate or kapangita sang accredited OSH practitioner o OSH consultant para sila mag-discuss, no? And isa sa mga requirement man to become a safety officer, amo ni siya. Ang training naton, BOSH training, 40-hour BOSH training. Soon you will become a certified safety officer too. Nabalanta naman guro nga there are qualification for the level of safety officers. ISO 1, ISO 2, ISO 3, and ISO 4. No, discuss na karon under the OSH legislation. Why evaluate the program? Nga-evaluate nato ng program. Know if changes or revisions are necessary, check areas that have been prioritized, and monitor the performance of the program. Ang pamangkot, no? Anong pinakahinta nga need ta na i-revise or i-correct or i-change ang aton nga mga safety under program or the specific provision for that safety under program? Tandaan ta. Once may natabo nga accident, even if that is just a minor accident, amo na ng pinakahint mo. Nga that specific job, may mga hierarchy kita nga indicated for that a specific job. Ano ganing hierarchy? Hazard identification, risk assessment, and control. Tama? Once nga may accident na nga natabo, even just a minor, amo na ng hint mo. Revise that hierarchy. Change that hierarchy. Kay bot silingon, hindi siya effective. No? Studihan tagid. Kag kung diin man to may mga accidents or minor injuries nga natabo nga work job dito, amo tong fokusan naton. No? Dito kita ma-focus kag monitor liwat, no? Sang aton nga mga OSH program. Okay? No, program evaluation no conduct evaluation, si safety officer lang. Si manager lang, si owner lang, o si employer lang, or iban, mga outside nga, OSH practitioner, OSH consultants. Tandaan natin, miskansin even the worker, pwede ka-conduct evaluation sa OSH program as long as may ara kita nga gina-consider na qualifications. And that one qualifications, una, may interesado siya sa OSH and safety, or occupational safety standards, may expertise enough ang iyang mga trainings, experience regarding that evaluation. No? Experience, analytical ability, and communication skills. No? Especially, do kabudlay man bisubong mag-submit report mo Ilonggo or Tagalog. Usually, ang ginasubmit nga report, even ang required na is
ang inyo lang nga tawag ni nga employer, the management, English kaya pero may gina-report no? So dapat enough man ang imong sa reporting skills or communication skills. Pero pwede man kami sa duli kung sabitan nyo kami lungkor Tagalog, pwede gigyapon. Galing yung mga forms talaga ginagamit English. No? Pero pwede gyapon. Kaya anyway, tanan ng mga reports when it comes to OS or occupational safety and health, ginasubmit nyo na lang daw sa admin sa office, pero kakanto mo nagyapon tanan sa akon. Even the submission sa OS program or occupational safety and health program, kita man na ang ga-evaluate. Kami na ang ga-evaluate. Pero unlike sa sa construction safety and health program, nga gina-require na nga may approved CHSP or construction safety and health program. Ang OS program niya in the establishment nga hindi construction, gina-evaluate lang na namon. Why tayo ga-release sa approved nga OS program unlike sa CHSP. Makasubmit lang mo okay na mag-evaluate kami if may changes or may gindugang o gin-revise kami sa inyo, pabalod naman na namon. Ang importante, kasubmit kita OS program. Okay? Program effectiveness, no? Muna to, mabalanan natin nga effective aton program if ang number of accidents and injuries are trending downward. Grata na makita sa submission nyo sa annual exposure data report. Nga ga-compute kita sa severity rate and frequency rate. No? Ang trend sa aton nga number of accidents. Cause of accidents and injuries is trending downward also, and the time lost due to work-related injuries or illnesses is reduced. Amo na ni siya ang once na makita tang amo ni nga mga situation, it means nga ang aton nga safety and health program nga gina-implement is effective. Okay? Now, ang pamangkot. Are you ready to create your company's OS program? Yung ibago, wala na OS program. Pero galing ibansin nyo, kasabit na OS program, no? So, ang bata gani, since nga si Dole, developmental man ang approach ta, no? Kagamba ko nga gina, once after this lecture, taway na lang sa inyo mag-submit sa OS program naman. May template na tanga ginubra. Template sa OS program nga pwede nyo ma-download direct. No? May template na comprehensive OS program na siya ngalan, i-download nyo na. Pag-download nyo, fill upan, no? But see to it nga kung pag i-check ko nyo, kay possible may mga areas dira nga hindi applicable sa inyo nga workplace, i-edit ninyo. May template na siya. No? Hindi kay pero kung gusto mo gid nga ikaw gid mag-create sang inyo yang corporate OS program, wala problema. Ginabaton man nagyapon namon. Importante lang ma-submit ka mo sa office. Pero kung daw kapasugod pa lang kita, daw wala pa kita so far daw enough knowledge to create safety and health program, mag-provide na si Dole nga template. I-check na lang mo na ba ko. May mga areas na basi hindi applicable sa aton. No? Pati ang pati sa HIV/AIDS preventive program, drug abuse, tuberculosis, ari na ni sa sininga website, i-download nyo na lang. Kaya included man na inangin ang mga program sa aton safety and health program. So taway lang. So hindi pa kita mag-submit, laton na pa nga mag-inspection si Dole kag mag-submit. Tandaan ta, remediation period, after remediation period, 40,000, wala OS program. No? So hopefully, after this training, no, mga within a month, tanan di nga ready subong makasubmit na sang OS program. Di na ta magulat nga ma-inspeksyonan pa ni Dole. No? Successful safety and health program unless an organization as a written will define systematic safety plan in which everyone in the organization logically understand the rules and the responsibilities, all of the hard work, all of the expense, and all of the hopes for successful program will be for nothing. Wala pulos ang tanan nga ginistoryahan tadi or tanan nga ginplano nyo kung hindi nyo malang ginapag-materialize or put it into writing. That is why gina-require kita mag-submit sa OS program. Okay? Uy, tapos na OS program.
No? Oh. Tapos na, most program. May mga kilala ka ba na side sakon? Right. Tapos sa Taliskas ICC. Away pagkali si Sir Stephen, no? May topic pa kamo sa ICC, Employees Compensation. Muna siya si Sir Stephen, ang pinakatungagin na si Attorney Stephen Barido. Makanton, di siguro karon. Kaya iya tani una, discussion, antes ko, pero naguna ko. Kay karon after lunch, may discussion naman ko, online training naman iya gid kaos. Okay, may training man to sila, post training, mga parsinyo. Free to yagali, ang iya kaos. Galing yawan ka man to, puno, nala na daan na yan. No? So, muna. So, mga tao ngayon na, ang inagiling ng mga persons, during pa na sang GKK ng evaluation, way back 2016 nata. No? For the knowledge ng tanan, ang GKK mananggawan Kaligtasan Kalusugan Award. No? Every 2 years na siya, may ang dole, gaselect na sila sa mga establishment nga compliance kag OS champions. And also safety officers, safety practitioners, safety consultants, gina-recognize through the GKK or Gawad Kaligtasan Kalusugan Award. No? Ang mga evaluators na ang taga-OS, ang first to na nga sa right, taga-OS Center, gina sila. Occupational Safety and Health Center sa Manila. Si Ma'am sa SSS, sa PhilHealth, sa ICC, sa OS Region, ang si Sir to sa isa man ang OS Consultant. Sila na ang gakumpo sa mga evaluators na maghatag ba sang award sa mga establishment nga ga-practice OS. No. Daw diri sa ato ano ganing na-qualified nagligad man. Kaya dito sa Lilo GBP. No? Aside from establishment, may kung ga-focus kita sa ang mga safety officers nato, OS consultant, OS practitioner, gina-recognize man na sila during the GKK. Pero submission na sang application for that award. Sa OS man, si OS naga-facilitate. So basta go PIPSIB na ang nagligad. No, every 2 years na siya. So tapos na ta sa OS program, we will have a break of 10 minutes and then we proceed sa OS legislation para tuloy-tuloy aton nga discussion. Okay? Yes sir, amo ginasa. So, already sa babaw niya, for consultant and Application na yan sir sa area mga reports, area report on safety and health na ara na nadatanan. 10 minutes and we proceed sa OS legislation. kasi pwede makakaya na proper release, business school, at least training na yung wala po siya. List, what do you mean list? Mga list of like requirements na ginasabit yearly, quarterly, di ba? Ay, karon may ari, hindi karon sir. Sa OS legislation naton. Sige sir, thank you. Morning.